kasabutan ug sultii ang katawan sa Juda ug sa Jerusalem. Ingna sila nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, tinunglo ang tao nga dili motuman sa mga lagda niining kasabutan, nga akong gipatuman sa inyong katigulangan, sa diyang gikuha ko sila gikan sa Egipto, ang dapit nga daw hudno alang kanila. Gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan aron sila mahimong akong katawan ug ako mahimong ilang Dios. Ang Dios magapanalangin siyang pulong kining chapter may tungod kini sa broken covenant o ilang gi supak ang ilang kasabutan. So atong tan-awon kung unsa ang hitabo. So gipadayag ni Lord kang Jeremiah ang mensahe niya nga i-remind ang katawan sa Juda o Jerusalem may tungod sa kasabutan kuno sa Ginoo nga uban kanila. Ingon na sila nga ang Ginoo sa Israel nagaingon nga tinunglo ang dili motuman sa kasabutan nga iyang gihatag ngadto kanila. So mo nay kuyaw no ang dili motuman sa kasabutan nga gihatag sa Ginoo mailalom sa tunglo. So mao na nga makalilisang siya kay kung di natutumanon maghatag siya negatibo nga di lang basta nga negatibong kundi tunglo jud siya apan kung atong tumanon panalangin po ang iyang ihatag. So ingana no, so bantayanan gid nato ang mga kasuguan kasabutan nga giingon ni Lord sa atoa. Kay in verse 4, kay ang akong gipatuman sa inyong katigulangan sa diyang gikuha ko sila gikan sa Egipto, nga dapit nga daw hudno alang kanila. Gisugo ko sila sa pagtuman sa tanang kong kasuguan aron sila mahimong akong katawan ug ako mahimong ilang Dios. So kondisyonal, kung mutuman ta sa iyang kasuguan, i-acknowledge ta ni Lord nga iyang katawhan matud pa kung siya ang atong Dios. So dili di ay maayo nga ingon-ingon ta nga siya atong Dios apan wala nato siya tumana ang iyang mga kasuguan or kasabutan or mga pulong. So klaro diri sa verse 4 nga kung atong tumanon iyang kasuguan, siya mismo ang mo acknowledge nato nga atong siya at ato tang katawhan o siya ato siyang kita iyang katawhan o siya atong Dios. In verse 5, giingnan ko sila nga kung sila tumanon ko gayud ang gisaad ko sa ilang katigulangan nga ihatag ko kanila ang tabunok kayong yuta nga ila nang nag-iya. So gipaklaro ni Lord nga giingnan na sila daw nga kung sila magmatinumanon, if they will obey, tumanon ko gayud ang gisaad ko sa ilang katigulangan nga ihatag ko kanila ang tabunok kayong yuta nga ila nang gipanag iya. Mitubag ako matuman kana o Ginoo. So conditional kung tumanon na to yung kasuguan ang iyang mga pulong, tumanon po si Ginoo ang saad nga ang yuta nga tabunok ihatag kanila para madagayaon ang ilang panginabuhi. Grabe ang harvest, grabe ang blessing. Okay, so kining in verse yan sa Bisaya kay dahil mangkod basa na ko sa English. Then the Lord said, broadcast this message in the streets of Jerusalem. So grabe ipadayag ni nga mensahe dito sa kadalanan sa Jerusalem. Go from town to town. So walang isa-isa sa Bisaya ang pag-specify. Go from town to town throughout the land. So ikuan gyud sa mga streets, sa mga kadalanan, ipabroadcast, ipadasundayag.
go from town to town sa mga adto sa mga lungsod sa kalungsuran sa tibuok yuta ug ingnan sila. Remember the ancient covenant, hinumdumi ang karaan nga kasabutan, and do everything it requires. Buhata ang tanan nga giingon. So grabe no nga pagsugo ni Lord kang Jeremiah. I-broadcast yun, i-proclaim, isulti yun ang impulong sa mga kadalanan, sa mga kalungsuran, ug sa tibuok yuta. Ing na sila nga dumdumo nila ang karaang kasabutan, and do everything it requires. In the ASB, and do them. Buhaton jud. Kay kung malagi kung atong buhaton, napoy buhaton ang Ginoo. And then in verse 7, for I solemnly warn your ancestors when I brought them out of Egypt, obey me. Kay giwarningan na daw sa Ginoo ang ilang mga katigulangan sa diyang gipagawas ni Lord sila sa Egypt. Obey me, tumana jud ko. I have repeated this warning over and over to this day. Ako na ning gibalik-balik ni nga pasidaan nga kanila hangtod karon. Ipasidan-an ko sila. So nagmagahi na gid sila, wala na gid sila ni tuman, nagpatig-an na gid sila silang kaugalingon og mao gid na gipadayag niya kang Jeremiah nga mensahe nga nagbalik-balik na ko pasidaan ninyo sa ako mga pulong, pero wala gyapon mo ni tuman ang tud karon. But in verse 8, but your ancestors did not listen or even pay attention. Instead, they stubbornly followed their own evil desires, and because they refused to obey, I brought them all the curses described in this covenant. So, kay wala man kuno nagpatuo ilang mga katigulangan, wala sila naminaw o naghatag og pagtagad. Instead, gani, they stubbornly followed their own evil desires. Ilang gisunod ang ilang mga daotan nga mga tinguha. And because they refused to obey, tungod kay ni supak man sila sa pagtuman, I brought them all the curses. Akong gidala nga to kanila ang tanang mga tunglo nga natala ni ini nga kasabutan. Sumuo na ang kapait diya jud kaayo. I brought them all the curses described in this covenant. Akong gipadangat nga to kanila ang tanang tunglo nga gimantala, gipadayag, gisulti na niini nga kasulatan or kasabutan. So nasuko man sigid si Lord kay nagpabalik-balik na siya og pa-remind nga tumana lang jud ko, i-obey lang jud ko kay aron nga pagabuhaton nako ang akong mga saad ninyo. Pero wala man jud kuno sila nagtuman, matud pa tuman nila ilang kaugalingon nga daotang tinguha og ingon si Lord kay ni-refuse man mo, ni malibad man mo, ni supak man mo, I brought them all the curses described in this covenant. Akong gipadangat ang mga tanang tunglo nga na imantala na ini nga kasabutan. In verse 9, unya miingon ang Ginoo kanako, ang katawan sa Juda ug ang mga taga Jerusalem misukol kanako. Okay, sa Jeremiah 11 verse 9. So ingon daw ang Ginoo kang Jeremiah nga ang katawan sa Juda ug ang mga taga Jerusalem misukol kanako. So gisaysay ni Lord kang Jeremiah nga ang katawan sa Juda ug Jerusalem musukol na sa Ginoo. Isukol na ni tubag-tubag na ni kuana, nagyaw-yaw na, wala na ni patuo nga gibadlong sa Ginoo. Ug unsay gibuhat nila, hindi man sila magpatuo. They have balik ko na ko sa 9 sa English. Again, the Lord spoke to me and said, I have discovered a conspiracy against me among the people of Judah and Jerusalem. They have returned to the sins of their forefathers. They have refused to listen to me and are worshiping other gods. Israel and Judah have both broken
the covenant I made with their ancestors kana. Mao ni ang pagsaysay ni Lord kang Jeremiah nga ila nagyong ila nagyud nga gi utol, ila nagyud nga gi kuan supak si Lord, broken the covenant. Wala na, nila sunda ang kasabutan sa Ginoo. Matud pa, they have returned to the sins of their forefathers. Ila nang gi sunod ang mga sala sa ilang katigulangan. Wala na sila namati sa Ginoo kuno they have refused to listen to me and are worshiping other gods. Nagsimba na sila sa lain-lain nga mga Diyos. Israel and Judah have both broken the covenant. They have broken the covenant of the Lord. Wala na. Ila nang gi supak. Ila nang gi kalimtan ang covenant I made with their ancestors. So kay ila namang gi baliwala ang kuan. Nakigbulag na sila sa Ginoo. Nakigbulag na sila sa Ginoo. Kaya adto naman silang nagsimba naman silang Diyos, lahi na ilang isimba. Talikod na sila sa buhi nga Diyos o ni simba silang Diyos. So nasuko si Lord, nagpamtang na siya og kining silot. Verse 11, therefore this is what the Lord says, I am going to bring calamity upon them kana, and they will not escape. Grabe no? Kaya ila namang bulagan ang Ginoo, nakibulag na sila, ato na sila, simba sila lang mga Diyos, umatod pa, nagpadayag na silod sa iyang kapungot, ug iyang kasuko, ug iyang hukom. In verse 11, therefore this is what the Lord says, I am going to bring calamity upon them, and they will not escape. Magpadala ko, o katalagman kanila, ug dili sila makalikay. Grabe no? Though they beg for mercy, I will not listen to their cries. Grabe nga katalagman nga dili sila kalikay, matud pa. Magpakiluoy silang tabang or kaluoy si Ginoo, pero dili na kuno si Lord minaw nila. Mo na kapait diha. Kung magsuko na si Lord, magpadala siya katalagman, dili na sila kuno kasibat, malukong na sila, dili na, wala na sila chance nga makalsibat, makalikay, o magpakiluoy kuno sila, mutiabaw sila sa pagpakiluoy, o magtiabaw sila sa pagpakiluoy sa Ginoo, pero ingon si Lord, di nako maminaw nila. Magpalingog-lingog na si Lord, kay nagpalingog-lingog man pud sila kang Lord. So mulagi tuon sa atong gitanong sa Ginoo, ato pong anihon, kay nagpalingog-lingog man sila sa Ginoo sa diyang balik-balikan sila og painomdom sa Ginoo nga tumanon lang gid ang Ginoo, dili lang gid supakon. So sa panahon nga nasuko na sila, nagpadangat ng katalagman nga dili kuno sila makalikay, di sila kasibat, they could not escape, matud pa, they will not escape. So pag panawag nila sa pakitabang o kaluoy sa Ginoo, they beg for mercy, but the Lord will not listen them. Di na Ginoo magpatalinghog nila, kay wala man pud si Lord patalinghogi sa iyang mga warnings, mga pasidaan nga gipadayag niya kang pinaagi kang Jeremiah. So ang mga lagad si Ginoo, mga instrumento sa Lord, pagpa-remind ka nato sa mga mensahe sa Ginoo para nga ubalik tagduol si atong simbahon, dili na ta mag excuse, dili na ta mag daghan pag mga istorya nga i-justify na to atong kagalingon na nag-disobey na ta sa Ginoo. So grabe ang katalagman nga dili na kuno sila makalikay. Sa diha nga niabot ng katalagman kung mangayo sila kaluoy sa Ginoo, di na sila paminawon sa verse 11. Sa Jeremiah 11:11, di na sila paminawon. Then the people of Judah and Jerusalem will pray to their gods. O kadi naman sila paminawon sa Ginoo, sila magampo sa ilang mga Diyos and burn incense before them, og magsunog sila insinso at tumangan sa mga Diyos. But the idols will not save them, apan ang ilang mga Diyos dili makaluwas kanila.
when disaster strikes kung moabot na gid ang katalagman. So unsa man ang katalagman, isa na na linog, isa na na kulaw or kanang drought. Kung naay drought or tig-init, na ikagutom kaya di man manubo ang mga tanom, na ay linog, mga bagyo, kining sunog, basta ka na any negative nga makaluluod yun ang tao. Balikon ako sa verse 12, then the people of Judah and Jerusalem will pray to their gods. O magkatawan sa Judah at Jerusalem, magampo silang mga to their idols and burn incense before them o sunog sila incense at tubangan nila. But the idols will not save them apan ang ilang Diyos. Dili makaluwas kanila when disaster strike kung moabot ng katalagman. Look now, people of Judah, you have as many as gods. You have as many gods as you have towns. Sa tanawa, pamalandungi katawan sa Judah, daghan mo mga Diyos sama kadaghan sa inyong mga lungsod. You have as many altars of shame, daghan mo mga altars sa kaulawon, altars for burning incense to your God Baal, as there are streets in Jerusalem. Ang ilang mga altars, ang ilang mga ining Diyos sama kuno kadaghan sa mga streets, sa mga kanto, ang ilang mga altars, ang ilang mga Diyos sama kadaghan sa ilang lungsod. So ingana kay na kada lungsod, kada street na ay mga altars, na ay mga Diyos. So suko na si Lord nga parte ng daghan na ilang gipanghimo, ilang giadtuan dito simpa. So sa kapasuko ni Lord, na ay pay giingon ni Lord kang Jeremiah sa verse 14. Pray no more for these people, Jeremiah, do not weep or pray for them, for I will not listen to them when they cry out to me in distress. Kabi no, ngon si Lord, ay nagampo nila, Jeremiah. Ayon na pag minatay hilak para kanila, do not weep or pray for them, ay nagpagminatay, ay napagbangutan kung ampo para kanila, kay ipakita ni mo na luoy sila. For I will not listen to them when they cry out to me in distress. Sumulang ingon ni Lord kanina sa verse 11, kung magpakiluoy sila sa kaluoy sa Ginoo, di na sila maminaw. Pag-abot sa judgment, dili na sila maminaw. Sa wapay judgment, pwede pa siya maminaw. Pero judgment na, dili na siya pwede maminaw. Masuko na gid siya, iya naging ipadangat ang iyang kapungot sa mga tao nga dili maayo, gatuman silang gusto, dili patuog maymayan sa Ginoo. So ingana no, grabe na kapungot si Lord ana, ay nagampo sa ila Jeremiah, ay nagbaton og pagbatig kaluoy nila, kay tig-ana kay sila, di na ko maminaw silang pag-ampo kanako, ana na sila nag-ampo nako nga wala nakatabang ang ilang Diyos sa kalamidad nga akong ipadangat, ana na sila. So just nagselos na Ginoo, dito man sila nagkuan, dito man sila nagdangop, so di na ko mangilabot nila. And then in verse 15, nag-ingon ang Ginoo, ang katawan nga akong gimakal nagbuhat og daotan, unsa may katungod nila sa pag-adto sa akong templo, nagtuo ba sila nga makalingkawas sila sa katalagman pinaagi sa paghimog mga saad o paghalad o mga mananap nga sunugon. Grabe. So nag-abot na mga katalagman, matod pa sa una kuno bilab sila ni Lord, palangga sila ni Lord. Pero matod pa, wala na sila katungod nga moadto sa templo para maghimo og mga paghala dito nga sinunog, kay nasuko na si Lord. Wala na nilipay si Lord, bisan pa kung nasuko na si Lord, bisan pag naatay halad kay ato siyang dayuon, dili na si Lord mo dawat.
Kung nalain na si Lord, naputong na si Lord, magutong na gid ang tao sa katalagman, kagulanan, kapaitan sa kinabuhi. Sumuo na nga, mintras na apay grasya, mintras na apay panahon sa paghinulsol, maghinulsol gid ang tao dapat. Warningan sa katawan si Ginoo nga maglikay sa sala, muundang sa sala, musimba sa Dios nga buhi. Kung matuo ang tao, mabulakan siya. Dili siya mahiagom sa katalagman. Pero kung dili ganita magpatuo, mura bagi optional lang nato ang Ginoo. Ana na ta mo duol sa iya kung naanay katalagman, kung walay katalagman, halagi natong enjoy sa kinabuhi. Nga daw wala ta nanginanglan og Ginoo. Daw ana na ta nanginanglan Ginoo kung naanay katalagman, and that's very unfair. That's very ikasubo dyan as Ginoo, ikapungot dyan as Ginoo. Unfair kay na sa Ginoo nga ingana nga daw ana na ta maginanglan og Ginoo kung naanay katalagman, kung okay pas alright ang tanan, daw wala ta nanginanglan og Ginoo. Dili makasusubo dyan na, ikalain dyan as Ginoo. So muna nga kung na limbungan na ta sa kaaway, kita radyo alkansi. Kay na natay mga justification, mga excuses, kay nga ni manggod, ingana manggod, o kay gikalipay ni Lord ang atong sacrifices, gikalipay ni Lord ang atong obedience, gikalipay ni Lord ang atong mga paghago para sa iyang kaymayaan, because grabe ang paghago niya sa atoa atod pa sa pulong sa Ginoo. Gibiyaan ni Jesus ang iyang trono, langit ng trono, harian ng trono, glorious, may mayaon na trono. Niani siya sa kalibutan, nagpakatao, para lang yun nga maluwas ang tao. Grabe ang kasakitan, grabe ang pag-antos niya sa krus. Grabe yun. Pero, kung di nato na dumdumon ang iyang mga sacrifices, na dili ta willing mag-sacrifice, mo na nga, we don't deserve God's prize. Dili tangay sa ganti ni Lord. So, and there is a verse 16, I the Lord once cancelled them, a thriving olive tree, beautiful to see and full of good fruit, but now I have sent the fury of their enemies to burn them with fire, leaving them charred and broken. Because lagi kay si Lord. Nandiri, kaniadto gi nganlan ko sila dahonon og daghang bunga nga kahoyng olibo. So grabing dahon, daghan bunga nga kahoy nga olibo. Apan karon pinaagi sa kusog nga liti. Sunugon ko ang ilang mga dahon og mga larag og mga bali ang mga sanga niini. Grabe si Lord na suko. Padalaan daw niyang liti. Sunugon ang mga dahon og mga larag og mga bali ang mga sanga. So, wala gina ako basta ta siyang pulong makailata sa Ginoo. Unsay gidumili niya, unsay gusto niya. Ang gusto niya nga mga lagad jud ta niya. Ang gusto niya nga mo tuman ta siyang pulong di ta magsupak-supak. Kay kung dili ta magtuman, ang kapungot gid niya mo ay atong masinati. Dili ang kaluoy, dili ang gugma, dili ang kadaugan, ang kalipay, ba't kasubanan, kagulanan, grabe cute. So, ingana, nga, kabalo si Lord, kinsay ga sacrifice, kinsay committed, truly committed to serve Him, to sacrifice. Kipalikon ako sa verse 16 sa Jeremiah 11:16. Kaniadto ginganlan ko silag dahonon og daghag bunga nga kahoyng olibo. Apan karon pinaagi sa kusog nga liti, sunugon ko ang ilang mga dahon og mga larag og mga pali ang mga sanga niini. So, pabigid suko jud kay si Lord. Padalaan niyang liti, mga sunog, mga bali ang sanga. In verse 17, ako ang Ginoo nga labing kapakanan,
maoy nagtanom sa Israel ug sa Juda apan karon padad-an ko sila og katalagman. Giyagit nila ang akong kasuko tungod sa dautan nilang mga buhat pinaagi sa paghalad ngadto kang Baal. So giyagit man daw nila ang Ginoo ug matud pa kining ang Jerusalem o ang Israel ug ang Juda ila mang gibuhat ang dautan. So gihagit nilang Ginoo kay nagsimba na sila kang Baal o nagsundog nagsilk insinso ni Baal. In verse 17, padalan ko sila katalagman. Naadyo mahitabo nga di maayo. So ang mga panghitabo nga di maayo, nagpadayag na nga ang Dios na suko na jud. So karon nga atong makita sa balita, grabe nga linog no, grabe nga linog. Karon nga June, grabe gid ang linog. Dahil nang uban sunog. Kay kana nga mga panghitabo, gipadayag nga silud wa na suko. Ug matud pa ganina sa verse 11, ang katalagman nga ipadangat ni Lord, dili sila makasibat. Dili sila kasibat. Kay nasuko na jud kay si Lord. So maglikay jud ta nga mahiagom ta sa kasuko ni Lord. O kung magtuman ta niya, dili man jud ta mahimo niyang kontra, dili man siya maglagot na to. In verse 18, gisuginlan ako sa Ginoo bahin sa laraw sa akong mga kaaway batok kanako. So nagingon nagsulti si Lord kang Jeremiah, naay nangasuko kang Jeremiah, naglaraw sila batok kang Jeremiah. Tungod kay nangasakit sila sa mensahe kay lagi nasuko lagi si Lord. Sakit kin ang mensahe gipadangat ni Lord kang Jeremiah para siyang katawan. So nangasuko ang mga katawan kay dili sila kadawat. Dili sila kadawat. Kay sakit ang mensahe, may tungod sa katalagman, may tungod sa judgment ni Lord, punishment ni Lord because they have broken the covenant of the Lord. Ila nang giputol ang ilang kasabutan sa Ginoo, they broken. Iputol na lang covenant sa Ginoo. So gisunginan ako sa ginubahin sa laraw sa akong mga kaaway batok kanako. Sama ako sa maaghop nga nating karniro nga patyunon. Wala ako masayod nga naglaraw di ay silag dautan batok kanako. Matud nila, putlo nato ang kahoy uban sa iyang bunga. Ato siyang patyon aron wala nay mahinumdum kaniya. So patyon kuno lagi siya. Si Lord nag-ingon, Jeremiah, na ay gusto mo patay nimo para kuno wala nay maghinumdum nimo o wala nay magpahinumdum pod kanila. And the Lord told me about the plots my enemies were making against me. I was like a lamb being led to the slaughter. I had no idea that they were planning to kill me. Let's destroy this man and all his words. He said, let's cut him down so his name will be forgotten forever. So, gisa-isa gid ni Lord ang ilang mga plano sa mga lautan nga tao nga taga Israel o Juda. Nga gusto na nila patyon si Jeremiah kay wala sila ganahin sa mensahe kay sakit. Murag kalayo nga manasunog sila. Pero labaw pa di ay sa kalayo pud ang ipadangat nila kay liti nga masunog og mga bali ilang sanga. Matud pa aron kuno nga wala nay magsulti kanila ingato kasakit nga pulong gusto nila plano. Ang plano nila patyon si Jeremiah. Pero verse 20, unya nagampo ako Ginoo nga labing gamanan, maghuhukom ka nga matarong, nagsusik ka sa kasing-kasing ug una-una sa tao. Pakita ako nga silutan mo sila kay gipadayag ko na kanimo ang akong mulo. Sumuon ni sa verse 20 nagampo si Jeremiah. Unsay ampo ni Jeremiah? Nga kanang silutan sila. Katong nagplano nga patyon siya, ang Dios mo silot kanila. So,
kay ang tawag ani mga katawan may tuog sa kato pa karon mga Kristohanon, mga believers, pero nasuko sila sa mensahero nang gipadangat ni Lord nga mo si Jeremiah kay sakit kay mensahe. Sakit ang mensahe kay napabadlong man sila. Kung wala silang pabadlong, di mo sakit ang mensahe. So niingon si Jeremiah, O Lord of heaven's armies, you make righteous judgment. Naghimo kag matarong nga mga paghukom. You examine the deepest thoughts of and secrets imong susi ang mga una-una og mga tinago. Let me see your vengeance against them. Ipakita ka nako nga ikaw magapanimalos atud pa. Magapanimalos ikaw mosilot sa mga katawan nga nasuko nako. For I have committed my cause to you, kay ako nang gipadangat ang ako mga katuyuan da kanimo, ako nang gisulti kanimo ang tanan. So ingon siya nga, pakit ako nga silutan mo sila kay gipadayeg ko na kanimo ang akong mulo. So sa kasuko na po ni Jeremiah sa pakit ako nga silutan mo sila kay patyon man ka ko nila, so ikaw magsilot nila, pakit ako nga silutan mo sila. So ingana no, grabe ang prayer o gitubag siya ni Lord. In verse 21, this is what the Lord says about the men of Anatot who wanted me dead. Mao ni ang giingon sa Ginoo may tungod sa mga tao sa taga Anatot nga gusto siya patyon. They had said, we will kill you if you do not stop prophesying in the Lord's name. Sa nga ingon sila atong taga Anatot nga, patyon kanamo kung dili ka mo undang pagpropesiya sa ngalan sa Ginoo. So this is what the Lord of Heaven's army says about them. I will punish them. Okay. Diba ang prayer ni Jeremiah nga, pakit ako nga silutan sila. Sa ilang plano kanako nga patyon ko nila. Og ang tubag ni Lord ingon siya. Sa verse 22, this is what the Lord of Heaven's army says about them. I will punish them. Akong silutan sila. Their young men will die in battle. Ang ilang mga batanon mamatay diya sa gubat, and their boys and girls will starve to death. Grabe. Imbis sila'y nagplano nga patyon si Jeremiah kay di na sila ganag pamati sa mga mensahe nga gipadangat ni Lord kay Jeremiah. Nasuko man kay si Lord kay di naman sila gapatuo lagi, nag-abi nila sila pay sakto. Si Jeremiah ang sayop, si Jeremiah ang kining dautan. So si Lord nagyud ang nag-ingon, I will punish them, their young men will die in battle and their boys and girls will starve to death. Patyon sila ang mga kining sana katawan sa Israel o sa Jerusalem, sa Judah. Ang ilang mga babaeng mga lalaki will starve to death. Mga matay sa kagutom. Not one of these plotters from Anatot will survive. Bisag isa sa atong mga nagplanog dautan, dili kuno makalautay. For I will bring disaster upon them when their time of punishment comes. Sa naadyoy time of punishment. Sa time of punishment, wala na basta makasibat. Puuhon yun ni Lord ang mga taong mga tiga, mga garbusa, mga naghuna-una nga sila'y sakto. Malagi to sa Proverbs nga, there's a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction. Nag-iisip sa tao nga, sakto nga, kining pamaagi, sakto nga dalan, pero ang iyang katapusan kalaglagan or kamatayon. Abi nila sakto sila, si Jeremiah ang sayop, wala sila kabalo. Ang mga pulong ang gipadangat ni Jeremiah gikan gid sa Ginoo, warning nila, pero wala man sila ni patuo og nag-ingon na si Lord. Giplanuhan kanila patyon, ako'y mupatay nila og ang ilang mga babaeng mga laki mga matay sa kagutom. So luoy jud ka istanan ina moahitabo ka na sa panahon nga silutan sila sa Ginoo sa ilang gibuhat. So God knows
everything. God sees us all. Nakita ta ni Lord tanan. Nakadungog pud si Lord natong tanan. Nakakita siya sa tong kasing-kasing unsay gi bati ani. Nakabasa siya sa tong una-una. Nakita siya sa tanaw na malilong nato. Kabalo si Lord. Kung tarong pa ba ta o nagpatarong-tarong lang ta. So kini mga tawanan nagpatarong-tarong sila. O habi nilang tarong pa sila pero nagpatarong-tarong na sila. Wala sila kabalo nga nanay nagpaabot nga hukom nila tungod sa kay kahit na sila ulo dili patuo og pasidan-an sa pulong sa Ginoo. So bulakan kita nga makadawat, makasabot sa mensahe sa Ginoo kay bulakan ta kung mo hinulsulta, mo dawat ta, o tikang ta sa kagustuhan sa Ginoo. Natay obedience. So, again, that Jeremiah chapter 11 is about the broken covenant. The people of Judah and kining Israel matud pa. Judah and Jerusalem, they have broken the covenant of the Lord. Ila nang giputol ang ilang kasabutan. Ito na sila sa pikas o sa sa politics pa ni transfer na sila. Nibalhin na sila lain nga team. So careful ta kung unsay kuan sa atong kasing-kasing ko na una. Kung dili na si Lord atong tumanon, katalagman ang nagpaabot. Apan kung siya atong tumanon, dili katalagman kung dili kabulakanan, kadaugan, kaayuhan, kalipay o kalinaw. So, hadlo kaayo ang mga katalagman nga abot. Kita na to sa mga kuan sa Facebook, sa YouTube, makalilisang siya. Maluoy tagtanaw pero matod pa sa pulong suno wala sila, naluoy silang kaimtang nga gipasidanaan sila, wala sila ni patuo. So it's a warning for all of us sa ato nakita karon na based sa atong gibasa kani pala nga book sa Jeremiah 11. Magpadalagin ang Ginoong katalagman sa mga taong mga nagpatigan, naghimo og mga daotan na nakapahagit sa Ginoo sa iyang kapungot. So mag-ampo ta, Lord, salamat o Diyos sa imong pulong na nagpainumdum ka namo nga nagpadala ka sa imong mga mensahero, nagpadangat sa mga mensahe. Ipabalik-balik nimo aron maghinulsol ang mga tao o tikang diya sa alagad kanimo, O Lord God. Ikaw lamang ang simbahon, halaran sa tanang mga halad nga imong sulti o kad sa iyong pulong nga imong gusto nga among buhaton. Ikaw, Lord, magkakatag o sa labutan sa matag usa. Ang imong pulong masabtan o kini matuman sa among mga kinabuhi. Aron o Dios, makalikay kami sa katalagman or dili nimo ipadangat ang katalagman. Kay kung ang tao hinulsol, magahinulsol, adun na gayoy maayo nga sanputanan, O Lord God. Makalikay gayud sa katalagman nga imong giplano nga imong pagbuhaton. Salamat, Lord. Ikaw magabless matag usa nga namati, naga-view, naga-tanaw, O Dios, sa mao nga video, O Lord God, sa hinumdum sa imong mga pulong ang gusto nimo among tumanon, Lord. Salamat sa katubagan sa mga pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga among Ginoong luluwas. Amen. So thank you for watching. God bless us all and let's move to prayer na.